Kinabukasan, tila normal lang ang takbo ng trabaho sa Trinidad Enterprises. Pero para kay Samantha, ramdam niyang hindi na siya ang dating siya. Ang gabing iyon kasama si Aaron ay tila iniwan sa kanya ang isang kakaibang bigat at saya na mahirap ipaliwanag. Habang nagtatype ng mga emails, bigla niyang narinig ang boses ni Aaron. Ms. Flores, sa opisina ko, ngayon din, utos nito, diretso at walang emosyon. Napalunok si Samantha. Hindi niya alam kung bakit pero parang may tensyon sa boses nito. Pinilit niyang itago ang kaba at tahimik na tumayo, dala ang kanyang notebook. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Aaron. "Have a seat," sabi nito, tumuturo sa upuan sa harap ng desk niya. "May kailangan tayong pag-usapan." "Opo, sir." Sagot ni Samantha, na pilit iniingatan ng boses na huwag manginig. Habang ipinapaliwanag ni Aaron ang bagong proyekto, hindi maiwasang mag-fade ang focus ni Samantha. Ang bawat salita nito ay tila bumibigat, lalo na't ang mga mata nito ay diretso sa kanya. May kakaibang init na bumabalot sa paligid nila, at kahit pilit niyang labanan, hindi niya maiwasang mapako ang tingin sa kanyang boss. Bakit ba ang gwapo niya kahit galit? Tanong niya sa sarili. Biglang tumigil si Aaron sa pagsasalita. "Miss Flores, nakikinig ka ba?" Tanong nito. Ang kilay ay bahagyang nakataas. Opo sir." Pasensya na po. Mabilis niyang sagot habang inaayos ang notebook niya para magmukhang abala. Ngumiti si Aaron, isang ngiti na bahagyang mapanukso. "Siguraduhin mong handa ang presentation mamaya. May malaking kliyente tayong darating?" "Yes sir." "Noted po," sagot niya, pilit pinipigilan ang init na pumupula sa kanyang mga pisngi. Pagsapit ng hapon, natapos ni Samantha ang lahat ng kanyang paghahanda. Naglakad siya papunta sa conference room, bit-bit ang laptop at ilang papeles. Nang buksan niya ang pinto, naroon na si Aaron, nakatayo sa gilid ng malaking table, nakatingin sa mga bintanang tanaw ang lungsod. "You're early," sabi nito nang hindi lumilingon. "Gusto ko lang pong siguraduhing handa ang lahat." "Sir," sagot niya habang maingat na inilalapag ang gamit niya sa mesa. Lumapit si Aaron. Ang mga hakbang nito ay banayad, ngunit puno ng presensiya. Tumigil ito sa tabi niya, at nang lumingon si Samantha, magkalapit na ang kanilang mga mukha. Ramdam niya ang init ng katawan nito at ang bango ng mamahaling pabango na tila mas lalo siyang binabalot ng tensyon. "Miss Flores," bulong ni Aaron, ang boses ay mas malalim kaysa dati. "I appreciate your hard work, but there's something we need to address." "Ano po iyon, sir?" tanong niya. Pilit na pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nagtagal ang tingin ni Aaron sa kanya, para bang may kung anong bagay na gustong sabihin pero pinipigilan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Aaron, may kumatok sa pinto. Isang staff ang pumasok, dala ang ilang dokumento. Naputol ang sandali at tila parehong bumalik ang dalawa sa pagiging propesyonal. Matapos ang meeting, halos gabi na nang matapos sila. Nagpaiwan si Samantha upang ayusin ang mga gamit sa conference room. Nang siya'y naglalakad palabas, biglang dumating si Aaron mula sa kabilang hallway. "Miss Flores, may naiwan akong folder sa conference room. Samahan mo ako," sabi nito. "Opo sir," sagot niya, sinusunod ito pabalik. Pagdating nila sa loob, tiningnan ni Aaron ang mesa. Nang makuha nito ang folder, tumingin ito kay Samantha. "Miss Flores, are you happy working here?" tanong nito bigla. Nagulat si Samantha. "Opo sir, bakit po?" "Because I don't want you to feel pressured," sagot nito habang dahan-dahang lumapit. "But I also can't deny." Itinigil nito ang sasabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa. "Ano po iyon, sir?" tanong ni Samantha. Ang boses ay halos bulong na. Lumapit pa si Aaron, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. "I can't deny that there's something about you, Samantha. Something I can't ignore." Hindi nakapagsalita si Samantha. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. At bago pa man siya makapag-react, unti-unting lumapit si Aaron at hinalikan siya. Isang halik na puno ng tensyon, damdamin, at mga bagay na hindi nila maamin sa isa't isa. Sa unang sandali, natigilan si Samantha, pero sa sumunod, naramdaman niyang gumanti siya sa halik.
Ngunit sa gitna ng init ng kanilang sandali, biglang bumalik si Samantha sa realidad. Sir, hindi po ito tama. Bulong niya habang bahagyang umaatras. Tumingin si Aaron sa kanya, at ang mga mata nito ay puno ng emosyon. I know, sagot nito, but some things are hard to fight. Walang ibang nasabi si Samantha. Tahimik siyang lumabas ng conference room. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Ngunit ang kanyang puso ay naiwan doon kasama ni Aaron. To be continued.